Langgam Stories! Si Langgam at si Tipaklong. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigang Langgam, bakit naman puro ka nalang trabaho at pag-iimpok ng pagkain? Tignan mo ko, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. Ang anyaya ni Tipaklong sa kaibigang si Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit marami pa akong hahakuting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang may sapat akong pagkain pagdating ng ulan. Sa gayon, hindi ako gugutumin. Matagal pa yun. Tignan mo at napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw. Halika na! Pamimilit ni Tipaklong. Yun na nga, maganda ang sikat ng araw. Kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ng Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Di nagtagal, dumating na ang tag-ulan. Hirap na hirap ang Tipaklong sa ulan dahil wala siyang matuluyan at wala rin siyang makain. Naisip niya ang kaibigang langgam. Marami itong tinipong pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa. Kahit konting pagkain ako'y iyong bigyan. Ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan at pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkain na itabi ni Langgam. Salamat, kaibigan. Ngayon, alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon, dapat mag-imbak ng maraming pagkain. Hindi tulad ko na walang ginawa kundi maglaro sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang mag-alala. Marami akong pagkain. Heto, kumain ka. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. At masaya naman si Langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan.